Magandang umaga po. Ako po ang mag-share ng communion. Sa Matthew 26, verse 26 to 28, from the New Living Translation, as they were eating, Jesus took some bread and blessed it. Then he broke it in pieces and gave it to the disciples, saying, "Take this and eat it, for this is my body." And he took a cup of wine and gave thanks to God for it. He gave it to them and said, "Each of you drink from it, for this is my blood, which confirms the covenant between God and His people. It is poured out as a sacrifice to forgive the sins of many." Breaking bread symbolizes Christ's body, which was given to us, and drinking wine symbolizes His blood. So alam po naman natin yon na sa katawan ng Panginoong Yesus na bayubay sa krus ng Kalbaryo, at ang pagkain po natin ng tinapay at pag-inom ng juice ay nagsisimbolize po ng katawan at dugo ng Panginoon. It's an act of obedience toward God. The Lord's Supper is a visible representation that symbolizes the death of Jesus Christ for our sins. Minsan po talagang kahit nga as often as we can, no, kasi habang nagko-communion po tayo, inaalala po natin ang sakripisyo at pag-ibig ng Diyos sa atin na namatay para sa ating mga kasalanan. Pinatawad po tayo ng ating Panginoon sa lahat ng ating kasalanan sa pagtagas ng kanyang dugo sa kanyang katawan. Sabi nga, there's no forgiveness without the shedding of the blood. Kaya naman po, sa pag-alala po natin, ay kailangan po nating alalahanin na ang pag-ibig natin sa Panginoon at pagtanggap natin sa Panginoon nung inalay niya ang buhay niya sa atin, alalahanin natin ang dakilang pag-ibig niya. Kaya, so whenever we partake the communion, we enter into the covenant with God and the promise, always to remember the sacrifice of Jesus Christ in the cross. So itaas po natin ang simbolo ng kanyang katawan, ang tinapay. Panginoon, salamat po sa iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, salamat po sa pagpapagaling mo sa aming mga sakit at karamdaman. Panginoon, salamat po for restoring us back, Panginoon, sa iyo, sa aming Diyos Ama, nung nasira po ng kasalanan ang aming buhay. Panginoon, salamat po na sa iyong katawan kami po ay pinatawad at nilinis, Panginoon. Ganun din po sa simbolo ng iyong dugo, Panginoon. Salamat po ng aming mga kasalanan noon, ngayon at magpakailanman ay pinatawad mo na. Kaya salamat po. We honor you in Jesus' name. Let's partake. Lord, we are forever grateful to you. Only by your grace, Lord, na kami po ay naligtas. It's not by our own doing, Panginoon. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Only by your grace.